Tanong, no, ano ba ang proseso, no, pag tayo ay naghahanap ng trabaho, no? Ano ba ang mga dapat gawin, no? Ano ba ang mga tips, no, sa paghahanap ng trabaho? Okay? So magandang araw po sa inyong lahat, no? Welcome po sa Superial TV. No, ako po si Mr. Jason Ariel Andrade, isang HR Generalist Officer. No, isa rin po akong Safety Officer 2 ng BOSH o yung tinatawag nating Basic Occupational Safety and Health. And also, isa rin po akong Safety Officer 2 ng COSH o yung tinatawag nating Construction Safety and Health. And last but not the least, no, ako po ay isang former first aider. No, so narito po ako upang bigyan kayo ng konting tips, no, konting ideas at opinion base sa aking mga experience sa aking 10 taon or 10 years na pagtatrabaho. Okay? So kung bago ka pa lang sa aking channel ay ako po ay humihingi ng 5 segundo, no, upang i-like, i-share at mag-subscribe at i-click ang notification bell upang hindi ka mahuli sa mga videos na ating ilalabas. So wag din natin kalimutan na magkomento, no, kung kayo ay may mga katanungan, no, mga clarifications or mga request na gusto nyong i-content or gusto nyo nating pag-usapan, no. So huwag na nating patagalin, no, simulan na ang ating intro. Ang proseso ng paghahanap ng trabaho ay maaaring maging kritikal at kakaiba para sa mga kapwa natin Pilipino, no. Ngunit may mga ilang pangkalahatang hakbang, no, na maaari nating sundan upang mapadali ang ating paghahanap ng trabaho. Okay, so narito ang ilang mga tips, no, para sa mga epektibong paghahanap sa trabaho. Okay, so number 1, no, ito ay mag-set ang iyong mga layunin sa paghahanap. So ano bang ibig sabihin nun? No, unawain natin na ang layunin sa paghahanap ng trabaho. No, alamin natin yung uri ng trabaho at industriya na nais nating pasukan. No, ito ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng mas maayos na direksyon sa iyong paghahanap sa trabaho. Okay, so pangalawa, no, ang paggawa ng maayos na resume. So isaalang-alang na ang iyong resume ay maayos ang format, no, and may maayos na nilalaman at naayon sa kahilingan ng trabaho. No, i-customize ito at bawat trabahong ina-plan mo upang madali tayong makapasa, no, kapag tayo ay nasa interview na, no, ng ating trabahong pinag-a-applyan. Okay, number 3, no, so build your online presence. So ano bang ibig sabihin nito? No, palakihin natin ang ating presensya sa online, no. Hindi lang via Facebook, no, dapat meron din tayong JobStreet or LinkedIn or marami pang ibang professional na networking sites. No, ilagay ang ating pinakamahalagang kasanayan, no, karanasan at of course yung ating edukasyon upang huwag kalimutan ang professional looking ng ating profile picture. And of course sa number 4, no, ang makipag-ugnayan sa mga kaibigan, no, kamag-anak at mga dating katrabaho, no, sumali sa mga industry events at networking functions. So ang networking ay maaaring magbigay sa iyo ng mga oportunidad na hindi mo inaasahan. Okay, so sa ikalima, no, yung ating pag-aaral ng kumpanya, no, alamin ang mga detalye ng kumpanya ang ating in-applyan, no, alamin ang kanilang misyon, no, pangunahing produkto or mga serbisyo, no, mga kultura ng trabaho at ito ay makakatulong, no, sa ating
kapag nakahanap na tayo ng anumang trabaho at para sa ating magiging job interview, no, at makita, no, kung ano ang kumpanya ay tugma sa ating layunin. Okay, ika-6, no, i-update ang ating job search platform, no. So i-update ang ating profile, no, sa job search platform tulad ng Indeed, no, LinkedIn, Glassdoor, JobStreet, so on and so forth. Okay, so tiyakin na ang ating resume ay laging nasa kasalukuyan at angkop sa ating mga layunin. Ika-7, no, gumamit ng mga job search engines, no, gumamit ng mga job search engines tulad ng Indeed, Glassdoor, LinkedIn, JobStreet, so para makapaghanap ng mga trabaho na tugma sa ating kwalifikasyon at interest. Number 8, ito mahalaga rin ito, pag-attend, no, or pagpunta sa mga job fairs, no, sumali sa job fairs at mga career expo, no. Ito ay magbibigay sa atin ng pagkakataon na makapagbigay ugnayan sa mga employer ng personal at malaman ang mga kasalukuyang oportunidad o yung mga bakanting posisyon sa kanilang mga kumpanya. Number 9, apply online, no. Huwag matakot mag-apply online, no. Karamihan ng mga kumpanya ay may online application process, so katulad din ito ng karamihan sa Facebook, mga job portals natin, no. Siguraduhin tumpak, no, ang ating mga impormasyon at i-customize ang ating resume para sa bawat aplikasyon. Okay, ang ika-10 ay prepare for interviews, no. Kalimitan sa mga employers ay bigla-bigla nilang tumatawag sa mga dineclare natin ng mga cellphone numbers, so maghanda para sa mga interviews sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga karaniwang tanong, no. I-research ang kumpanya at magdala ng mga katanungan ukol sa posisyon. At ang ika-11, no, expand your skill set, no. Kung may mga kailangan dagdagan, no, na kasanayan or mga certificates na kailangan nating idagdag, no, pagtuunan ang pag-unlad dito habang naghahanap ng trabaho. Okay, number 12, no, utilize ang ating professional references, no. Maghanap ng mga taong maaring magsilbing professional references, no. Ang mga recommendations na mula sa mga naunang employer o mga kasamahan sa trabaho ay maaring magbigay ng dagdag pabor sa ating aplikasyon. At ika-13, no, stay positive, no. Ang proseso sa paghahanap ng trabaho ay maaaring maging mahirap at matagal, no. So manatiling positibo at persistent, no. So wag mawalan ng pag-asa at kahit na may mga rejections, no, ito ay normal naman na bahagi ng proseso sa pag-apply ng trabaho. Ika-14, no, freelance or part-time work, no. Kung maaari, no, subukan ang freelance or yung part-time work habang naghihintay ng full-time job or yung mga tawag ng ating mga HR na in-applyan, no. Ito ay maaring magbigay hindi lamang ng kita kundi rin ng mas marami pang karanasan. Okay, so 15, no, evaluate job offers. Okay, kapag nakuha mo na ang iyong job offers, no, siguraduhin or suriin ito ng maayos. Alamin ang mga benepisyo, mga sahod at mga iba pang aspeto ng trabaho bago tanggapin ang alok. Okay, so sa pagpapatupad ng mga hakbang na ito ay mas mapapadali at mas magiging epektibo, no, ang ating paghahanap ng trabaho. So huwag kalimutan na magkaroon ng pasensya at maging handa, no, sa mga posibleng challenges sa daan patungo sa ating career goals. At of course, bago tayo matapos, no, huwag nating kakalimutan na sa bawat plano, na bawat desisyon, bawat solusyon na ating gagawin ay huwag tayo makakalimot na humingi ng guidance at magdasal sa ating Panginoon. No, magpasalamat sa mga blessings na ating natatanggap at huwag rin nating kalimutan na tumulong at magbigay ng serbisyo
sa kapwa natin Pilipino kagaya nito. Okay? Kung ako po ay nakatulong sa inyo, muli ako po ay humihingi sa inyo ng 5 segundo upang i-like, i-share at i-subscribe at i-click ang notification bell upang hindi ka mahuli sa ating mga videos na ilalabas. Huwag din natin kalimutan na magkomento kung kayo po ay may mga katanungan at clarifications or mga requests na gusto natin i-content or gusto nyong ating pag-usapan na video. Muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat. Mag-ingat at mabuhay po tayong lahat.